Pilipinas. Ngayon ay isi-set up natin ang bago student portal account. Ngayon ay pakilagay nyo ang nakasulat sa papel, kagaya ng inyong mga kaarawan, address ng tahanan, at contact number ng inyong mga student. Someone gets you, please. Kalma, nasa school system niya. Ligtas tayo. Pre, tignan mo to. May nakita ako sa portal kung paano ako yung personal info ng bawat isa. Kahit yung emergency number ni Mr. Reyes. James, that's not right. How did you even get that? May mahinang password yung portal system nila. At saka wala naman akong ginagawang masama. One posted about Abigail's home address and her medical records about their portal, full social media groups. Now everyone making jokes about her allergies. That is exactly what I was worried about. Kung saan natin siya na makakompleksyon ang total sa dalawang paraan. Una, may kahinaan sa daan sa sistema na hindi pag-access. Ikalawa, ang iyong account chip. Ibinahagi mo ang admin code sa policy matapos mo i-follow lahat. Hindi ko naman sinasadyang ma-access ang account ni Abigail. Akala ko kasi nasa tingin na kasi nakakapag-access ako ng email. At saka may purple na tanggap ang aking pamilya kagabi. Tsaka may pumunta pa sa bahay natin ang hanap sa akin. Kaya hindi kami tumawag ng bilis. Responsibilidad nyo ito. Dapat ay sinuri ko muna ang mga setting ng privacy on privacy ng system bago ko ito inuusan. At dapat ay itinuro ko muna sa inyo ang maayos na ayos ang lahat tungkol sa pagprotekta ng mga datos sa iyo at sa iba pa. Sa ngayon, no, na-secure din namin ang portal. Pero, yun lang, ang problema is tapos na. At sinasabi ko, pag once ang data is na-shared na true online, napaka-imposible na itong mabura. Ang nangyari kay Abigail ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang pagkakamali sa kanyang karapatan sa ilalim na Data Privacy Act of the Philippines. Ang Privacy Act of the Philippines ay siyang personal na informasyon tulad ng mga informasyon sa address, medical record, at contact o detalye ng kanyang numero sa kanyang dapat ito ay protektado ng batas. Ang maling paggamit o pagsiwala dito ng walang pahintulot ay maaaring umantong sa mga multa o kahit na legal na aksyon. Ang iyong digital footprint o piraso ng informasyon ibinabahagi mo online o ipinapasok mo sa mga system ay sumusunod sa iyong pagpakailanman. Narito ang kailangan mong gawin para protektahan ang iyong sarili at ang iba. Una, huwag kailanman magbahagi ng personal na informasyon maliban kung talagang kinakailangan. At dapat natin itanong muna kung bakit ito kinakailangan at kung paano ito mapoprotektahan. Ngayon, pangalawa naman ay gumamit ng malakas at natatanging mga password. At huwag kailanman bahagi ito sa ibang mga tao o kung sino man. Pangatlo naman ay basahin ang mga patakaran sa privacy bago sumang-ayon sa anuman na kahit sa mga platform na paanuman. At sa ika-apat naman ay
Kung makakakita ka ng isang tao na mali ginagamit ang data, magsalita at sabihin sa kanya o sabihin ka agad sa grupo o administrator. At ang panghuli naman sa ikalima ay mag-isip ka muna bago ka mag-post. Kapag online na ito, hindi mo na ito mapapawi kayo. Maganda ba naman yan? Kami ay kumukuha ng delikadong ilikan ng proteksyon at pagkula sa data. Nasasagawa ng mga regular na pagsusulit sa bawat mga seguridad sa lahat ng aming at ginagawa kumanda po yung bahagi ng aming kurikulum sa ICT ang privacy ng data. Nakikipagtulungan din kami sa kay Abby para sa kanyang pamilya para naman matulungan natin siya at ayusin siya sa kanyang personal na Gumagawa ko ng apology letter para sa school at para sa iyo, Abigail. Hindi ko alam ang pinsalang na idulot ko sa iyo, lalo na sa paaralan. Sabi ng mga pero alam mo may pero kailangan mo din maintindihan pag anong pagkatawa mo ang kapag may ibahagi mo ito sa iba yung walang parang nangyayabay Ipag-usap na rin ako kay Mr. Reyes. Mula ngayon, gusto ko nang maayos ng lahat ng bagay. Lalo na kasimulan ko. At balak kong gumawa ng data privacy cloud para malaman ng kabataan at ng mga tao ang patungkol rito kung gaano ka-importante ang data privacy. Isang ako, hindi ko na tuturuan natin ang isa-isa baka wala nang ibang makalala sa kanila. Ang lahat, ako nga pala si James. Nandito ko sa inyo mga upang humingi ng comments sa aking nagawa last week. Napasok ko ang portal system ng paaralan at akala ko ito ay tinatawag na data lamang. Ngunit sa nagawa ko, napasok ko ang health card, data family access, at personal information ni Abigail sa dahilan kung bakit ay naharas siya. Kaya ngayon, nandito ko sa inyong harap upang humingi ng comments. Magsisimula kami ng Data Privacy Club at kikita kami tuwing Martes pagkatapos ng klase para pag-usapan kung paano basahin ang mga privacy policy at paano magsiguro at protektahan tayo ng sistema ng paaralan. Dahil kapag inalagaan natin ito, ang data ng isa't isa nalagaan din natin ng isa't isa. Ngayon, inululusan din namin ang bagong privacy threat. Pinirma ang bawat pag-aaral at gawain ito ng matapong higala at protektahan ang personal na data. Tandaan, ang privacy ay tungkol sa karapatang pumili kung ano ang itinahan mo at kung kanino mo ito itinahan. Una, 2,000 years later. may mahinang password yung ano.